time ka ba? Manood ng game ka na ba? Actually, wala talagang time. During mga pag nagda-dialysis na yung mga pasyente, may TV kasi, kaya doon lang kami nakakapanood. Ikaw ba nag-iwaso ko for surgery? Hindi po. Hindi pa. Okay, puti na lang yun. Di ba, iba yung nakakaroon ng kidney transplant, tapos nanonood ka ng game ka na ba? Di ba? Tapos naman! Sorry. Di ba? Marami na pag nakakaroon ng kidney ailment, Dok, kasi minsan nababahala ko kapag nakikita ko, ang daming nagbebenta ng kanilang mga kidneys. Okay? And marami ring mga dayuhan ang nagpupunta dito sa Pilipinas dahil mura po nabebenta ang kanilang mga kidneys. Sinasamantalahan ang pagkakataon ng kahirapan ng tao. Hindi ko na irereklamo yun, hindi ko hanapan justification. Ang tanong ko lang, ano ba ang ginagawa ng Pilipino at madalas nadadamage ang kanilang kidneys? Ano ba dapat iwasan? Usually, ang number one cause ng is diabetes and hypertension. So, most of the patient are maaalat ang kinakain. And ba Filipino are known to have eating yung mga maalat, like mga bagoong. So, it's usually one of the leading causes. So, talaga dapat maiwasan. At yung hypertension. And kung may history ng diabetes, you have to also cut down your sugar, yung mga sweets. Kasi with family history, they also... Kung hindi ka pwede mag-sweets, hindi ka pwede mag-asin, talaga makaka-hypertension ka. Ano bang klaseng buhay yun? Yeah, it's difficult. Pero when you see patients na dialysis, doon mo magre-realize na bakit hindi ko ginawa ito nung dati. Okay, say it in jest, pero tama ka. We should realize na lahat mo iba yung ating genetic makeup. So we should all try to stay healthy as long as we can. Nikinad yung liver. Thank for yourself para doon sa ating mga mahal sa buhay. Okay? Thanks, Doc.